At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Mainit na usapin ngayon ang lumulutang na aligasyon laban mismo kana President Cotin ng Norte Jr. at First Lady Liza Nasmags. Ayon sa mga ulat, isinampa na umano sa Korte Suprema ang kasong may kinalaman sa iligal na droga. Bagay na nagdulot ng pagkabigla sa publiko at pagkasiklab ng samot-saring reaksyon mula sa iba't ibang sektor. Maring itinanggi ng palasyo ang mga akusasyon at iginiit na walang katotohanan ng mga paratang. Gayunpaman, nananatiling usap-usapan ang posibleng mabigat na parusa na haharapin ng mag-asawa sakaling mapatunayan ng kanilang pagkakasangkot. Ayon sa ilang eksperto, ang anumang desisyon ng Korte Suprema ay magiging makasaysayan at maaaring magdulot ng malaking dagok sa kasalukuyang administrasyon. Samantala, inihikayat ng mga kritiko ang masusing investigasyon at patas na paglilitis upang matiyak na walang pinapaboran, kahit pa ang pinakamataas na opisyal ng bansa ang nasasangkot. Anila, mahalaga para sa bayanan na makita ang hustisya na umiiral, lalo't droga ang usapin, isang suliraning matagal ng pahirap sa lipunan. Sa ngayon, naghihintay ang taong bayan sa magiging hakbang ng Korte Suprema. Ang tanong ng marami, haharap ba sa mabigat na kaparusahan sina PBBM at Liza Nasmags o muling matatakasan ang mga akusasyon? Ang sagot ay nakasalalay sa mga susunod na araw ng paglilitis na tiyak na babantayan ng sambayanan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. And I would slap them sa katotohanan. In fact, totoo sila, sabi ni Chihuahua na mga KOJC yun eh. Yes, correct. That was their and that was their prayer rally. Yet they are for Digong, for Tatay Digong. So what's the difference about it? Sa akin lang kasi talaga isang kongresista tapos isang COMELEC secretary nagpapakalat ng fake news. I am so disgusted sa mga, grabe talaga ang pera. Kinakain sila ng pera. It's not about them na humihingi ng pera. Kinakain sila ng pera. Kung sa mga wala na silang dangal, they were selling their, not only dangal but their soul sa gobyernong sa administrasyon na to. So we really hope from our end dito sa Hong Kong, I think I was trying to float the idea na prayer rally kami, a peaceful prayer rally this, kung pwede kung makakalabas kami anytime of the day o hopefully by Sunday, gano'n, just to show sa gobyerno natin, sa gobyerno natin that we are here for, for peaceful means. Hindi dapat nila gawin yan kay PRRD. Hindi dapat. PRRD is there anytime, ewan ko, they would do that in a legal way. Okay, ganun. Ganun na ura-urara, diretso-diretso. Parang hindi tao pagtatanong nila kay Tatay Digong. Nakakasakit-sakit ng ng damdamin talaga. And once again, I have to echo this. Kung ginawa nila sa ganyan, former president, abogado, fiscal, they could also do that to anybody. Anybody, sinong Pinoy. Especially din yung walang kalaban-laban. Grabe. So yan lang po. Patuloy ang laban natin dito. Salamat. God bless us all. Maraming salamat. Okay. Oo. Sis, mayroon po tayong tatawagin na bigay natin sis yung floor kay Janet Lopez, Hong Kong. Ito'y ating mga kababayan na nasa Hong Kong at ito ata siya ay probably nakapunta doon sa rally na ginanap nung Sunday. So Janet, you have the floor. You have the floor po. Welcome po sa lahat at salamat po. At least po marinig yung side namin mga OFW na tunay na may malasakit sa bansang Pilipinas at sa ating Tatay Digong at kay VP Sara. Meron po akong placards dito na ginagamit, naglalakad ako, gusto ko makausap yung mga kababayan nating OFW, galit na po sila sa gobyerno ngayon. Kung pwede nga daw mag-rally kami ngayon dito sa Hong Kong dahil na may trabaho kami, ang kaya namin gawin ngayon, mag-share sa Facebook yung isang account ko,
Ni-restricted nila, hindi ako makashare. Ginamit ko itong isang account ko na naman para makapaghatid sa grupo namin na kailangan namin magkaisa, magtulungan. Sobra na po, hindi na po namin kaya. Sinabi pa nila na bayaran kami dito sa Hong Kong. Wala kaming bayad, wala kaming tulog. Nagsarili kaming baon sa pagpunta namin doon sa event ng KOJC na pagtitipon, pasasalamat para kay Tatay Digong dahil ang napakalaki ng ginawang tulong ni Tatay Digong sa aming mga OFW. And we are so proud of him. Even the foreigner dito sa Hong Kong, sabihin ko po sa inyo, sila pag nakita nilang nakaganito kami, naka-Duterte kami, sinasabi nila nakaka-proud ang presidente ninyo. Napakagaling ng presidente ninyo. Pwede bang mahirap ang presidente ninyo? Hindi kami nahihiya sa panahon ni Tatay Digong. Ngayon sa panahon ng Marcos administration, nahihiya kami bilang Pilipino. Ang sinasabi nila, bakit daw napaka-weak ng presidente natin? Bakit daw walang proper ng presidente natin, respeto sa mga kapwa Pilipino? So, kami mga OFW, kung pwede po kaming maglabas ng sentimento, mag-rally dito sa Hong Kong, ginawa na po namin. Nakita nyo po yung nangyari sa KOJC. Hindi po yun, out of control na po. Kahit mga pulis naglabasan na po dahil sobrang dami. Kung nakita nyo po yung bench, kasi ako nakiusap ako, nagpaliwanag sa mga OFW na unawain natin dahil yung event na to may limited seats lang sa loob. Kinontrol pa nga ng pulis dahil sa security ni Tatay Digong kasi wala po talaga sa plano si VP Sara na bumisita. Biglaan po sa pagpakita ng malasakit at papasalamat sa mga OFW. Ang inform lang po sa amin talaga bilang mga leaders, nandyan si Tatay Digong at magbisita mga senators na kakampi natin sa PDP. Pero nung pagpunta ni VP Sara, wala po, pero talagang nakita ninyo ang pagmamahal ng mga OFW. Walang kain, walang tulog, madaling araw pa, naglalakad sila sa kalsada para maka-attend kasi first come, first serve ang pagpasok. So isa po ako sa nasasaktan itong si Garcia na sinabi niyang may bayaran na nangyayari dito sa Hong Kong at hindi po kaya kaming bayaran ang prinsipyo namin. Kahit anong bilyon man ibayad sa amin, hindi namin gagawin yun dahil napakalaking utang na loob ng mga OFW kay Tatay Digong at kay VP Sara. Ibinalik po nila yung respeto namin sa gobyerno. Ipinakita nila na pwede pa palang magbago ang Pilipinas, na meron pa palang pwedeng pag-asa through sa buhay ni Tatay Digong. Walang nagbigay ng pahalaga sa aming mga OFW kundi si Tatay Digong lang. Kaya napakasakit na ngayon ang ginagawa nila. Kung pwede lang durugin ng mga OFW ang nasa gobyerno, lalo na yan si Torre, si Marbil, lalo na yung mga kurap na mga government officials na nasa Kongreso, nasasaktan po kami. Umiiyak ang mga kasamahan kong OFW. Gusto na po, tumatawag sila sa akin, alam nyo ba, umiiyak na rin po ako. Dahil nasasaktan ako sa kanila. Hindi ako na OFW na ginagawa nila kay Tatay Digong. Sana makagantay din tayo para sa kanila. Kaya nananawagan ako na sana tulungan natin mag-rally na kayo, lumabas kayo sa kalsada dahil sobra na po ang gobyernong ito. Kung pwedeng mag-rally kami sa consulate ngayon, lalabas kami, pero may mga employer kami. Ito na lang po ang paraan namin. Mag-ikot sa mga kababayan nating OFW dito, makiusap, makiisa, magbantay sa Facebook. Salamat po, pasensya na po talaga. Emotional po kami lahat dito ngayon. Kung kita lang po ninyo sa group chat namin, sa ilang group chat na sinalihan ko, talagang madudurog po ang puso ninyo sa kanila. They are praying for the Philippines. Lahat ng mga Christian community ko, iba't ibang grupo, IMC, UCKG, mga lahat ng grupo, nagpe-pray po sila dahil nasasaktan sila kahit hindi sila nag-join sa politika. Pero ngayon po, nakita mo po, ramdam mo po mga JL friends ko na tumutulong din po sila na magdasal dahil nasasaktan po sila sa sitwasyon natin sa Pilipinas. Sorry po and thank you po sa inyo. Napakalaki, Ma'am Maharlika, Ma'am Ann. Thank you po sa inyo kay Spokes Harry Roque. Salamat po sa inyong lahat talaga. Napakalaking tulong nito, Ma'am Peebles. Thank you sa inyong lahat. And we are praying. Prayer po ang susi namin dito sa Hong Kong sa mga kababayan ko kay Tatay Digong. Maraming salamat po. God bless po. Maraming salamat. Thank you so much, Janet. Maraming salamat. Oo. At sana marami pang mga taga Hong Kong, no, yung ating mga kababayan
na OFW sa Hong Kong ang pumasok sa Zoom at magsalita po kayo kasi may mga sinasabi sila eh. Hindi ko nga sure kung verified yung information na galing mismo kay Garcia. Buying na nangyayari sa doon sa Hong Kong na yung rally or yung KOJC event. At actually it was a KOJC event. Ang tanong ko, bakit naman nila nasabi wala ngang pera yung nawala si Diyos ko, queen up ni Well, PRRD. Ang dapat nilang tanungin at imbestigahan is kung sino nga ba talaga ang nagbo-vote buying kasi we're in the advent of midterm election. So sana ang ating mga kababayan sa Hong Kong, lalo na yung mga nakadalo doon sa pasasalamat na inorganize ng KOJC, magsalita, pumasok po kayo dito sa Zoom na to at para masabi ninyo kung ano ho ba talaga ang totoo at masabi din ninyo kung tama nga ba ang mga paratang na ganito. Kasi po ako, hindi ako naniniwala. Marami akong kaibigan na nagpunta doon sa gathering na yon dahil mahal nila ang former president at I think the vice president was there and they also love the vice president. It's out of love and it's out of, of personal conviction. Kaya nandun sila at nakiisa sila sa gathering na yon at walang bahid yun ng kung sinasabi na vote buying daw. Diyos ko Lord, nakakaloka. Ma'am, ano ko lang, hindi po Oo, ma'am, bayaran sige ang po. mga OFW dito sa Hong Kong. Mismo kami na nga po ang bumibili ng t-shirt namin, jacket namin. Kami po ang gumagastos sa sarili namin para maipagtanggol si Tatay Digong at pakita yung suporta namin dyan sa Pilipinas. Kahit anong bayan nila, sabihin nilang bayaran kami. Hindi kami natutulog, nagmo-monitor kami sa Facebook. Kung pwede lang mag-rally kami everyday dito. May mga trabaho lang talaga kami as employer. Kaya napakasakit na sinasabing bayaran kami. Never mababayaran ang OFW dito sa Hong Kong. Kung yung 200 nila, kami na lang magbayad sa kanila kung gugustuhin nila. Mabuti na lang, ma'am, at sinabi mo yan. Mas mayaman pa ata kayo eh. Ipamunhin nyo na ako'y on and off, no? Kasi gawa na naman yung petisyon na ihahain sa Korte Suprema para ipatigil itong mga nangyayaring to, no? At pinamadali ko nga dahil dun sa apila ni Mayor Baste na mukhang isasakay na sa eroplanong presidente, no? Pero nananawagan ako dun sa mga nasa loob na kasama si Pangulo, no? Hindi makapasok yung tao ko na daladala ang petisyon, no, for the signature of the president, no? So paki-check lang sa labas kung sino yung tao ko na daladala ang papeles para pipirmahan ni Presidente Duterte at maihain na sa Korte Suprema. Dahil baka mamaya maisakay na yan sa eroplano at magiging mutin na academic na nga itong petition nito. Ha? So excuse me again habang tayo po ay nakipagtulungan. Tinatawagan ko rin si Attorney Trixie. Attorney Trixie, kung kayo nasa loob na, pakisabi na mayroon ng petisyon na nag-aantay sa labas. Nabasa na naman yan ni Executive Secretary Medellea. Napakatagal ng panahon, siguro na 6 months ago nabasa na yan. In-update lang dahil nga sa mga pangyayari na nag-issue na ng warrant of arrest ang ICC dahil yun na lang yung fill in the blanks dyan. No? So hanap lang sa labas yung tao ko na daladala ang dokumento for the signature. At pakisabi rin sa kanila, Attorney Trixie, pakitext lang sa akin lahat ng mga pangalan ng nais na pumirmang mga abogado kasama ang PTR, IBP at MCLE numbers nila para include doon sa petition mismo. Ang lalagdaan lang man ng presidente dyan ay yung verification and certificate of non-forum shopping. Maraming salamat kung nakikinig ka, Trixie. Oo, at saka sana yung mga ating kababayan paki-disseminate ng information po na sinasabi ni Spokes Harry para po makarating. Importante po yan. Kasi ngayon, ang sabi nga, may andyan na yung mga eroplano naka-ready and anytime they would want to fly the president, hindi nga alam kung saan. So please, kailangan po makarating yung petition na yan. Maraming salamat. Yan pa lang talaga namang kidnapper style talaga yung ginagawa nila eh. Kaya nga, I believe hindi rin siya pababayaan. Hindi rin siya pababayaan ng mga taong nakapaligid sa kanya. At na madadala siya kung saan man. At di nga nila maipaliwanag kung saan siya dadalhin, di ba? Wala daw eh. Yun ang sabi ni Nung una nila, nung nakita ko sa aeroplano na post ni MJ, wala pa nung una doon, wala silang makitang warrant of arrest. Tapos later on, may napinakita sila. Kumbaga installment yung kanilang panggaganto. Yes.
Yes, installment siya. dahan-dahan niya. Oo. Yeah, Kasi hindi talagang- wala sila eh. Kapag halimbawa nagsabi tayo, Mother Dragon na, asan yung warrant of arrest? Bigla silang gagawa ng warrant of arrest. Parang ganun ang nangyayari eh. Mm-mm. By the way, mga kababayan, Spokes, I hope naririnig mo ito. May nag-message sa akin na allegedly mukhang fake daw itong warrant of arrest na in-issue kay Pangulong Duterte kasi may similar document na kinumpare nila. Sabi dito, peke at forge ang warrant ni PRRD. Dapat suriin kasi may identical documents from Italy na isa ding warrant of arrest sa certain person na parang, binura lang, penalitan and everything. So yan, isa yan sa titignan natin na suriin kung authentic yung warrant of arrest na yan, Spokes. Anong gagawin natin dyan, Spokes Hari? Kapag ganitong, kaduda-duda. Ako, alam mo, i-check ko uli kasi pinadala naman sa akin ito. Merong ako naka-flash sa screen ko. Zoom US is requesting to bypass the system private window picker and directly access your screen and video. This will allow Zoom US to record your screen and system audio, including personal or sensitive information that may be visible or audible. Walang option na reject, no? Ang gusto nila, allow for 1 month or open system setting. Tapos ang text sa akin si Joe, yung ating kaibigan na si Joe, hindi raw siya makapasok sa Zoom, no? So mukhang itong mga bot ito ay pinapatid ang ating live broadcast, no? Yeah, may ganun. Dalawang gustong pumasok, hindi rin daw makapasok. Pero i-try niya lang uli. Pero huwag mo nang pindutin yan, Spokes. Hindi ko napipindutin talaga yan, no? Oo, at yan ay isang... Talaga may ginagawa sila sa atin ngayon. Oo, Kasi gusto pinapatahimik tayong patahimikin. tayo dahil nakakapagsalita tayo, nananawagan na tayo sa lahat ng mga nagmamahal sa taong bayan. Magtungo na po kayo sa EDSA, hindi na po pwede na nagmimiron-miron na lamang. Kung dati sa tingin nyo tama lang ang pagsali sa Facebook, hindi na po tama lang ang Facebook, hindi na po tama lang ang internet. Kinakailangan ibuwis na natin ang ating buhay para sa demokrasya. Hindi na po tayo pwedeng papetik-petik. Ito na pong araw, Marso 11, makasaysayan na araw. Bakit nga ba kapag February, Marso may nangyayari, no? Yung unang EDSA po, Pebrero, kung hindi ako nagkakamali, yung kay ERAP, parang Enero ata yun, no? Talagang hindi nagkakalayo. Pagka bagong taon, nangyayari ito talaga sa ating kasaysayan, no? So, pumunta na may mga messages tayo dito, Spokes. Na ang sabi ng ating mga kababayan, nakalock po ang Zoom. Actually, hindi naman nilock ang Zoom. Papasok ko din sana yung vlogger na kasama namin, parang hindi makaano. Tapos maraming na po di makapasok sa live. Oo. Tapos ang may panawagan dito, First time to. Sis, first time to. Tinatry kong gawan ng paraan pero hindi talaga. Actually, inaayos ko na kanina pa. At saka, ang gusto ng Zoom kasi, buksan daw natin yung open system setting. Baka para tayo patigilin. No? Para patigilin tayo. No. Oo. Wag mamaya. Sige lang. Padala ng mga pamagyan. Don't click talagang ang panutupil hindi lang nangyayari sa doon sa Villamor, pati dito sa internet, subupin pigil nila sa tao na makapasok dito sa town hall. Ngayon dahil hindi na makapasok ang ibang mga tao, yung mga nag-loob na po, huwag kayong lalabas. Huwag kayong lalabas at magsalita na po tayo at parating natin sa kanila na hindi na tayo papayag na maulit na muli ang pangalawang madilim na yugto sa kasaysayan ng Pilipinas na Marcos Forever. Tayo po At saka po, kung hindi sila makapasok sa live since we're experiencing technical problem at feeling ko there's something going on, ang advice ko sa ating mga kababayan, paki-share po ng live na to at doon po mismo, halimbawa sa account ni Spokes Hari, sa akin at saka kay Mother Dragon, doon po ilagay nyo po yung mga saloobin ninyo, itatry po naming basahin din para masabi namin. Sinusupit nila yung pagpasok sa Zoom, babasahin na lang natin. In fact, gawin natin yan. Tingnan natin dito sa... Yes, sabi ni Dion, we cannot only pray and speak. We must act. So yan ang sabi ng ating mga palangga.
Alright? At saka wag po, sabi dito ng isang IT natin ha, Spokes at saka Mother Dragon, wag po attorney dahil pag-click ng okay, yung sinasabi kanina ni Spokes, makukuha nila ang pag-control at i-trace nila ang IP address ng mga delegates. So ibig sabihin, Spoke, wag mong galawin yon. Hayaan mo lang yung IP natin. Oo. Pinipilit na ini-infiltrate tayo para talaga mga rebuilding mga inayupak na yan. Oo nga eh. Parang Kanila, no? Mas wais po kami sa inyo. natatakot sila ata eh. Kami po Natatakot ay sila gumagamit eh. ng teknolohiya na nagbibigay buhay sa malayang pananalita. Hindi nyo po kami masusupil. Malalaki mga bibig namin. Okay, so basahin natin ang mga text sa mga tao. Mark, what can we do, said Harry? Is there anyone who could provide us with assistance? I feel so hopeless. Wala akong magawa. Well, kung nasan man kayo, magtipon-tipon kayo, iparating nyo ang mensahe ninyo na talagang we love Duterte and we will stand for and we will die asserting Philippine sovereignty and democracy. Si Jess I. Lau, MPA, it triggers my anxiety. Si Mona, how can we help PRRD? Brian's iPhone, naawa ako kay Tatay Digong, mga traidor. Nakagagalit na po ito kay Ramon. Nakakagalit na po ang ginawa nila. Kay Sa lahat ng mga nagtatanong, kailan tayo lalabas? Ngayong araw na po kayo lumabas. Oo, Ngayong lumabas araw na kayo. pumupunta na yung mga vloggers na sa EDSA Oo, na. papunta na sila. Kailangan nyo mag-speak up. Pakita nyo yung bilang nyo, ang supportan Update nyo. na ngayon, March 11, si Albert Martin Celiona, Laban Pilipinas para kay PRRD, Romel Duco, Marcialona, FTR, ito si FDR, Hamid Palapar, Michael Safe Bolkers, Laban Pinas kay Tatay Diggs, Romel Duco, hindi lang siya marunong mag-declare, Harleen, ang sakit sa dibdib, tapos si Bay Tony Jensen, magkaisa mga taong bayan, Harleen, opo. Professor Ambion to you. Attorney, may tanong lang po ako. Hindi po tayo makakasuhan ng illegal assembly. Wala pong kasong illegal assembly sa internet. Okay? At saka, ang illegal assembly po, sabi ng Korte Suprema, hindi po kriminal ang pagtitipon-tipon para sa mga mapapayapang pamamaraan para iparating ang saloobin ng taong bayan. Si Fanny, help please, tawagan ninyo ng lahat People's Power kasi wrong moves na sila. Kaya nga po nananawagan na kami, People Power na tayo. Tero na po sa EDSA. Wala na pong cardinal sin. Ang meron na lang po dyan, Maharlika, Harry Roque, Ana Malindogoy, at saka mga vloggers na nanawagan. Punta na po tayo sa EDSA kung nais nyo pong depensahan ng demokrasya, ang soberenya at ang pagiging malaya ng Republika ng Pilipinas. Doon po sa mga OFW na nagtatanong kung paano kayo makasuporta, mag-gather po kayo. Kayo dyan, lahat, worldwide. Mag-candlelight kayo or ipakita nyo yung bilang ninyo. Papasok kayo dito sa Zoom. Yun na lang, medyo nahihirapan, but we'll try our best na makapasok po kayo dito para na-flash natin lahat ng mga OFW sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil magiging walang tulugan po ito hanggat hindi nakakauwi ng matiwasay, ng maayos ang ating Pangulong Duterte. Oo. Ay nako, talaga naman pong kapag itong nangyari, tutuluyan nila si Pangulong Duterte, talagang tayo po magpunta na sa EDSA. Nako, hindi na po tayo po pwede magpatay-patay. Kailangan po talaga manindigan na. Yan ang ating panawagan. Kung tayo ay talagang nagbibigay pasensya ng mga nakalipas na panahon, tapos na po pagbibigay pasensya. Pag hindi pa tayo gumalaw, tuluyan na po magiging Marcos forever na naman itong ating gobyerno. Yes, kung papayag sila na, again, nasa mga kamay ninyo, hindi naman, kumbaga, yung mga ating mga migrants, yung mga nakatira na sa iba't ibang bahagi ng mundo na maayos sa buhay, di ba, kung tutusin, like mga OFW na yan, yung iba maayos na ang mga buhay niyan, karamihan sa kanila, pero patuloy pa rin sila na sumusuporta dahil, alam nyo, kahit nasa ibang bansa kami, majority ng Pilipino nangangarap na bumalik sa Pilipinas, na maging maayos, maging crime-free at least man lang, ang ating bayan at maipagmalaki man lang natin uli na tayo ay maayos na mga Pilipino. Pero nakakahiya dahil mismo dito ang mga alipores ni Lisa Tanas nagkakalat. Dito pa nagdodroga sa Amerika, dito pa nagpupulburon. So kitang-kita nyo yan, kailangan isaksak natin sa isipan ninyo na ganito kaganid, ganito kawalang hiya ang gobyerno ninyo. Kaya panggigipit ang kanilang last resort
Dahil hindi nila kayang kontrolin yung mga bunganga natin. Tignan mo ngayon, sinusubukan tayong pasukin, i-hack itong mga, ang ating mga vlog, ang ating Zoom meeting. So, kasi nakikita nila Mga kababayan, nakikita nila yung power ninyo. So, I know, lahat naman tayo busy sa buhay. Minsan kailangan natin magsakripisyo o ma-absent sa trabaho para manindigan, para mag-speak up. Katulad ko, di ba? Ngayon, sakripisyo talaga Alam mo yan, Spokes, walang tulugan. Dahil gusto kong malaman ng taong bayan kung gaano kababoy ang gobyernong ito. Hindi para sa sarili ko, para to sa inyo, hindi to para sa akin. Alam nyo yan. Kaya talagang dapat supportahan natin yung ating mga vloggers. Pupunta na sila sa EDSA at ang iba, nandiyan na nga yung ating EDSA Friday group at ang marami na ngayon nag-gather, mga nag-message sa akin. So magtipon-tipon tayo, palakasin natin yung ating boses hanggat ginigipit nila ang Pangulong Duterte dyan sa Villamor Air Base at hindi natin titigilan itong mga ito. Dapat tuloy-tuloy po ang inyong pakikibaka para sa inyong mga pamilya. So, Prof. Ana, kung Kelly, si Kelly nandito pa ba? Unmute? Oo, nandiyan pa. Inaayos ko yung ating tech. Yan, nandiyan na muna si DJ Yui. Siya muna DJ? at inaayos ko yung coordinator Okay, natin sa DJ. tech. Oo. Okay. DJ, Go ahead. andyan Go na ahead, siya. DJ. Go ahead. Update lang kasi kanina pa ako nagsusearch. Wala pa ako makita kahit kung sinasabing rate notice ng Interpol. Wala doon. At doon din sa International Criminal Court, tinignan ko rin yung sinasabing warrant of arrest na... Mahina po ang audio niya, mahina po ang audio. Ano? Mahina po, mahina. Mahina po. Mahina ba? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Malakas na yata. Kaya sa ganda na nangyari. Bakit mahina? Mahina ba audio mo, Prof? Mahina po. Wala akong Medyo marinig. mahina. DJ. Medyo mahina siya ng konti. Siguro ilapit mo ng konti. Ayan. Malakas na ba? Malakas na. Hindi masyado, Oo, sige. naririnig pa rin. Pero Oo, medyo hindi pa rin. Tayo, huwag tayo magpasupil, walang bibitiw, hindi tayo tigil ng broadcast. At kaya naman tayo sinusupil na ay napakadami na natin. No? Kanina pa, nag-100,000 na tayong mga nagsasama-sama dito. Ngayon, titignan ko kung ilan na.